paslit, takbuhan ng lahat. At marami sa atin ang nakapagpatunay ng mga himala na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan wala ng krus na ito. Maraming pabalik, maraming papasalamat. Ang iba sa atin, tagumpay na. Dati paslit, buminisita dito. Ngayon, nasa iba't ibang bahagi na ng mundo, subalit hindi nakakalimot na magpasalamat sa ating Panginoong Jesus sa Santa Cruz de Magdalena. Mga kapatid, alam po natin kung gaano kahalaga ang krus. Sapagkat kung gusto natin sundan si Jesus, ito sa pamamagitan ng krus. We can only follow Jesus through the way of the cross. And for us Christians, the cross is no longer a symbol of shame. Hindi natin yan. The cross is a symbol of salvation. The cross is a symbol of God's love for us. Dahil sa krus, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa krus, iligtas tayo ni Jesus. Kaya mga kapatid, itong araw na ito'y pagpipiesta at pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat naramdaman natin ang pagliligtas at pagkilakbay ni Jesus sa atin. Nakakatuwa sapagkat ilang taon na ang debosyon, sumalit nagpapatuloy. What's more remarkable is your dedication. Sa mga nakakalaga po sa krus, maraming salamat sa pamilya, nakakalaga sa mga volunteers na aking nakakalaga dito, sa mga devoto. Sapagkat kayo mga devoto, ay yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kwento ng mga himala ng Santa Cruz de Magdalena. At alam niyo po talagang tayo papasalamat kung tayo nakagalaman sa araw na ito. Pagkatapos po ng ating misa ulo ng fiesta, mamaya po ating ihahatid sa ating simbahan, mamaya ng 5, dadalhin sa simbahan ng Banal na Cruz. Palapakan natin ang Panginoon. Inisahan po ng alas 5 at 6:15. Pagkatapos po ng misa ng 6:15, ihahatid naman dito ni Father Tuller. Amen. Amazing. Ganyan po ang pamamahalan Diyos sa atin. Mga kapatid, ang krus ay hindi dapat sinushortcut. Ang krus ay katulad ng ating pagpuposisyon, hindi dapat natin minamahal. Sapagkat ang bawat hakbang natin sa posisyon ng banal na krus, ito'y pag-alala natin sa bawat hakbang sa sakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. At ang krus araw na ito ay ating binubulitan para ng ating Panginoon sa langit. At narinig natin sa Acts 1:11 na inilarawan po ni San Lucas kung paano si Jesus ay umakyat sa langit. Siya'y takpan ng ulap. Sa Biblia po, ang ulap ay simbolo ng presensya ng Diyos. A symbol of the presence of God. Katulad po ng presensya ng Diyos sa bundok Sinai at sa pababang ino ni Jesus. Si Jesus ay kailangan umalis, kundi pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang naganap sa kanyang pag-akyat. Pumasok siya sa kaluwalhatian ng Diyos. At matapos ang 40 araw ng pagpapakita sa mga alagad, ito ay panahon ng pagkahanda mula sa mga tagasunod niya na sila ay magiging mga witnesses, mga saksi. Bago umayat si Jesus, sinabi niya sa Acts 1:8, kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng daigdig. You will become witnesses. Bakit mahalaga ito? Ito'y utos ni Jesus na na ibahagi ang mabuting balita sa iba. At tayo nga po, bilang katawan ni Kristo sa mundo ito, hindi sapat na tayo nakatingin lamang at nakatingala sa krus at nakatingala sa langit sa pagkakiat ni Jesus. Hindi lang tayo titingala sa langit, titingala tayo at titingin tayo sa kapwa. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin kay Jesus ay dapat makita sa ating kompletong pagmamahal sa pamilya, sa komunidad, sa simbahan,
sa kalsada, sa mga trabaho. At sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Efeso, pinapaalala ko sa atin ni Kristo na siya ay natulog sa kanilang Ama at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya hari katulad ng pagkahari sa mundo ito. Kung yung pagkahari, Kristo ay pagkahari ng puso, pagkahari ng pag-ibig, pagkahari ng pananampalataya. Si Jesus bilang ating ulo at tayo bilang kanyang katawan. Tayo ay magiging kanyang kamay, paa, boses, at puso sa iba. At nananalangin si San Pablo na mabuksan ang ating panduot ng mata upang makita ang pag-asa si Jesus. Alam niyo mga kapatid, tuwing pumapasok dito ang mga devoto, malungkot, lumuluha. Subalit paglabas dito ay nararamdaman ang pag-asa mula kay Jesus. Kaya nga, marami akong nakakausap, bata pa sila, devoto na sila. At hanggang ngayon, sila'y nagpapasalamat. Mga kapatid, ang pagkakit po ni Jesus ay hindi pagkawala. Hindi pagkawala ng kanyang presensya, kundi pagpapalawak ng kanyang presensya. Sapagkat sa Ebanghelyo ni San Lucas, matapos na umakyat si Jesus, habang alagad bumalik sa Jerusalem, anong taglay nila? Great joy. Matindi kagalakan. Bakit sila masaya? Bakit ka masaya kung iniwan ka ni Jesus? Masaya sila sapagkat naintindihan nila ang lahat. Naunawaan nila ang lahat. Hindi sila nawala, kundi naghahamda. Ito ang kanilang naunawaan. At sila ay maghihintay sa Espiritu Santo na magpapalakas at magpapabanal sa kanila. Mga kapatid, every time we experience pain, sorrow, distress, and sufferings in life, let us ask the Holy Spirit to give us strength, to give us hope, to give us inspiration. Mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon Jesus, hindi ito tayo. Ang pagdating po ng ating Panginoon Jesus sa langit ay misyon. Misyong inaakal sa atin. Kaya nga, ano yung hamon? Huwag lamang tumingin sa langit, kundi tumingin sa kapwa. Ibig sabihin, serve, maglingkod. Ano pa ang hamon ko? Huwag lang tayo maghintay, kundi tayo mismo ang kumilos, maging ang saksi na mabuting balita. At panghuli, huwag tayo matakot sapagkat kasama natin ang Espiritu Santo. Kung papaano ang pagsaysayang sa Santa Cruz de Magdalena through the years ay nagpakita ng pagmamahal sa ating lahat dito sa kasapuan. Ganun din sa mga dating pang maraming taon, ang chapel na ito ay magbibigay ng pag-asa din sa mga nawawalan ng pag-asa. At patuloy tayo salamat sa Diyos, patuloy tayo manalangin kay Jesus na siyang pinagmulan ng pag-asa. Amen. Magsasabi po lahat at ating papahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya